Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, so pag-usapan natin itong latest na balita na utos ni Presidente Bongbong Marcos sa resupply mission dyan sa BRP Sierra Madre, no? Napansin ko talaga, no, na mahirap ang kanilang gagawing resupply mission. Considering sa nangyari na merong mga tensyon sa karagatan, no? Alam naman natin nung una ni-laser yung ating barko ng Pilipinas, mga Coast Guard, at yung latest lang yung binomba ng water cannon. So ngayon, utos ito ni PBBM na itong kasundaluhan ay mag-resupply mission kasi meron tayong mga kasundaluhan doon, mga tauhan tayo doon na kailangan supplyan natin ng mga pagkain at mga basic needs doon na bantayan yung BRP Sierra Madre at yung Pag-asa Island, di ba? So ito yung latest na balita ngayon na itong mga kasundaluhan natin, especially itong nangungunang si Bronner, nag-hope na maging successful ang kanilang resupply mission. Okay? So much with these details, ipapakita ko sa inyo ang balita ng GMA tungkol dito na dapat nilang tatapusin itong resupply mission within this week, within today. Okay? Kasi ngayon lang ito ibinalita eh. Okay? Pero bago ko yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video na to sa Facebook at sa YouTube, itong Donmar TV. Like and share para kakalat ito sa taong bayan. Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So subscribe, follow Donmar TV, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you. Mabilis lang ito guys. Overdose coffee sa mga audience ko sa Dumaguete City. Try Overdose Coffee near Philtrust Bank sa Silliman Avenue. Meron silang hot and cold coffee at nagsiserve din sila ng mga masasarap na cake. Okay? Try it. Recommended ko yan. So, without further ado, ipapakita ko yung video na yan. Itong kaganapan sa resupply mission ng ating mga kasundaluhan. Okay? Let's play the video. Sunod-sunod ng mga resupply missions sa mga lugar sa West Philippine Sea. Ang latest, silipin sa live na pagtutok ni Joseph Moro mula sa Palawan. Joseph, saan naman ang punta niyan? At may isa pang resupply mission. Ang sa kasalukuyan ay umaandar ngayon at papunta naman yan sa Pag-asa Island sa Kalayaan na kontrolado rin ng Pilipinas. So yung una, papunta sa BRP Sierra Madre. Ngayon naman, sa Pag-asa naman. Tumulak yan sa parehong araw na naging matagumpay yung resupply mission sa Ayungin Shoal. So sana naman magtagumpay rin dito sa Pag-asa. Kasi yung sa Ayungin Shoal, okay na, no? Nagtagumpay doon. Madaling araw pa lamang nitong linggo, naghahanda na ng mga gamit ang mga residenteng uuwi sa Pag-asa Island sa bayan ng Kalayaan. Pagdating ng tanghali, ikinarga nila ang mga pagkain at iba pang mga gamit na kakailanganin nila doon sa BRP Laguna. Sasabay sana sila sa resupply mission ng Armed Forces of the Philippines papunta ring Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Group of Islands na nasa Exclusive Economic Zone din ng Pilipinas nitong linggo. Pero dahil may inaayos pa sa BRP Laguna, Martes na ng gabi ito tuluyang nakalayag. Kasunod ng matagumpay na resupply mission naman sa Ayungin Shoal umaga ng Martes. Bago matapos ang linggong ito ay inaasahang makakarating na ang lumalakad na resupply mission sa Pag-asa Island. At ayon sa munisipyo ng Kalayaan, dadalasan daw ng Western Command ang mga biyaheng tulad niyan. Kasama sa mga naglayag ang ilang batang residente lalo't may mga paaralan na rin doon bagamat wala pang ospital. Kamakailan lamang ay nagpagawa ang AFP ng beaching ramp o bahagi ng mga daungan. Dapat i-improve kasi para naman yung natin talaga maipakita natin sa lahat na atin yan. Sa atin talaga yung Pag-asa eh.
yung kalayaan na yan. Ayon sa munisipyo ng Kalayaan, kahit regular, ang mga resupply mission sa kanila, hindi rin ito tinatantanan ng mga pangharas ng China, tulad ng pag-i-issue ng mga Ito kasi yung challenge nila. Kasi magtagumpay man yung resupply mission na yan, pero they are considering the they are considering na meron na namang mga barko ng China, di ba? Na haharang sa kanila, na considering na pwede rin silang i-water cannon again. So yun ang kinatatakutan nila. So kaya nga saludo ako dito sa ating mga kasundaluhan, no? Sa Marines natin. Medyo mahirap pero talagang ginagawa nila. radio challenge katulad ng ginawa nila sa Ayungin. You are entering Chinese territory and we are Ito si MP Aybayda, no? Bilib na bilib ako sa kanyang mga sagot dito. you are requested to leave immediately. Leave immediately. But do you leave? No, we have our mandate to do. We have our duty to our constituency. Why would we listen to them? Sinabihan raw sila na paalisin sila pero hindi sila umalis dahil nga sa kanilang mission at meron rin silang kasabihan na may duty silang pinanghahawakan, no? Panindigan nila yung kanilang duty. Regular na mandato nga raw ng sandatahang lakas ang mga resupply mission sa mga lugar na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas tulad ng Kalayaan Group of Islands at Ayungin Shoal. Kaya hindi raw kailangang magpaalam ng Pilipinas sa China na nagsabing pinayagan lamang nila ang resupply mission sa Ayungin dahil sa pagiging makatao. We are doing the resupply mission regularly kasi we are occupying nine islands or 9 features. May mga tao tayo dyan and it is our right to resupply them despite the threats. So imagine 9 islands yun, no? Yun ang susupplyan nila. Ang dami nun. No? So mahirap talaga. Kawawa yung ating mga nagmi-mission doon, no? Yung mga kasundaluhan natin, kawawa. Very easy, nandyan yung on-clause, nandyan yung arbitral ruling. So our presence in Ayungin and our resupply missions, it's part of our demonstration of our strong resolve to assert sovereignty and jurisdiction. Okay, so yun ang balita tungkol dyan, no? Ang sa atin dito is, yung reaction natin dito, sana nga magtanggupay itong resupply mission. Ang taong bayan, our prayers are, yung taong bayan, nandito lang para sa aming mga prayers sa inyong mga resupply mission dyan sa ating kasundaluhan, no? Mahirap ang kanilang mission, ngunit tinutupad nila because it's their duty, no? Talagang itong si PBBM ay todo ang suporta ni PBBM dito, no? At sana naman itong China tutuparin nila ang kanilang mga pinanghahawakang salita na hindi na mauulit yung mga water cannon. Pero hindi pa rin inaalis sa isipan ng mga kasundaluhan natin na pwedeng mangyari yun ulit. Okay? So, medyo tumaas yung tension ngayon sa pamamagitan ng Pilipinas at itong China. So, ayan, kailangan at importante itong resupply mission para ito sa mga nagbabantay sa mga islands doon na bigyan ng mga pagkain, mga clothes, no? At saka mga basic necessities. So, very important yun. Kawawa naman kung wala pagkain doon. Kung mauubusan na sila ng pagkain doon. So, nangangailangan talaga itong resupply mission. And I hope itong China, they would understand. Okay? Sa atin naman talaga yan eh. Di ba? Sa arbitral ruling, tayo ang nanalo dyan. So, hope na itong China consider ito. Di ba? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito. Ano ang masasabi nyo dito? Okay, ano masasabi ninyo sa China sa ginagawa nila ngayon sa Pilipinas? No? Masasabi kong talagang
pinahihirapan nila yung mga kasundaluhan natin, yung mga Coast Guard natin dyan. Ha? Hindi madali mag-resupply ng mga basic necessities. Okay? So, pag-usapan natin ito sa comment section, comment, react, at re-replyan natin yan. Okay? So guys, like and share this video para kakalat nyo sa taong bayan. Subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, see you in my next video. I-update ko kayo tungkol dito and God bless sa inyong lahat.